I can, siguro, in my opinion, and I can prove it if you will allow me, ang PAGCOR nga, hindi nga ako marunong mag-regulate yan eh. Hindi lang dapat 21 billion. Opo. For all we know, dapat 51 billion ang kinita. Pwedeng 60 billion. Pwedeng 60. Opo. So how would we know na correct na talaga yung amount na 21 billion? Yun po yung sinasabi niya. Ang basis. I prepared the problem now. Dalawa naman problem. Sagutin nila. Kasi pag hindi ko nasagot, that is the proof. Hindi ko sila marunong. So what are those questions po? Yung pong binigay ko sa inyo. Ito. Okay. Dalawa lang po yan. Problem number 1. In 30 minutes, pag marunong kayang sagutin. Sige. Please no. At saka, Sandali. Wag po kayong tumawa rito, Mr. Anglito Domingo. This is a serious matter. We're talking about serious business here. Wag po niyong pagtatawanan. And when somebody is talking, please, wag niyo siyang pagtatawanan. I apologize, Your Honor. Senator. Kasi meron ng igagamba, i-billiards, lahat na ata, kulang na lang, langgam. Ilaban mo. Yun na lang, ilaban. Mr. Senator, So, nagkaroon ng parang culture of gambling dito sa Pilipinas. Masa po kayo. I need a comprehensive report kung ano pong ginagawa ng PAGCOR laban dito sa PIGO Yes, na sir. lumalaganap na pati malilit na bata kaya nang magtaya. Wala na pong talagang tamang regulation. Meron ka bang business interest sa MSBI? Do you have a relative na Wala connected sa po. MSBI? I do not have a relative. Wala po? Wala po. You sure po doon? As far as I know. Ba't po kayo napapatingin, nag-isip? Hindi po. Pero wala po. Wala po? Wala po. Sigurado po kayo dyan? Sigurado po. Including national government agencies. I know, Attorney Corpus. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? Resume, COMSEC. Can you please state the agenda and the resource persons Recording in present? progress. Yes, Your Honor. The agenda for this afternoon's hearing is a proposed Senate Resolution number 799, resolution directing the Senate Committee on Games and Amusement to undertake an inquiry in aid of legislation to review existing laws and regulations governing casino customers in the Philippines. Our guests are Mr. Alejandro Tenco, Chairman and CEO of PAGCOR, Daniel Cecilio of PAGCOR as well, Mr. Angelito Domingo of PAGCOR, Ms. Celestina Ador of PAGCOR, Attorney Marius Corpus of the GCG, Mr. Oscar Alvarez of PAGCOR before, and Mr. Gian Samson, Ms. Bern J. Manzanilla, Police Major Edward Castulo, former Police Major Joy Turaray, and Lieutenant Colonel Irving Chan, Your Honor. And also from PAGCOR, Mr. Gino Tolica and Mr. Sean Lester Cao. Yes, Your Honor. Thank you, COMSEC. Your Honor, shall I swear them? Yes, yes. Those who haven't taken their oath yet last sa hearing, can you please stand up? Please raise your right hand. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this public hearing? Yes. Thank you. Thank you. Okay, ang hearing na ito ay continuation po sa nakaraan na kung saan nakatanggap tayo ng reklamo mula sa mga manggagawa ng PAGCOR na ayon sa kanila ay below minimum ang kanilang sweldo at ang pinakamasakit 700 or something ang matatanggalan ng trabaho. And I already talked to the GCG. In fact, they visited my office. Natapos na nila ang gawin yung kanilang classification CPCS. And Mr. Altenco, sabi niya po, nag-agree kayo doon. At pangalawa, wala pong matatanggal na mga empleyado. So, I would like to comment from you or ano pong reaksyon niyo doon na sinabi po ng GCG at sabi niyo nag-agree kayo na wala na po makakatanggap na empleyado ng PAGCOR na below minimum?
Magandang umaga po, Senator, Your Honor. First of all, tungkol po dun sa sinabi ninyo na lumabas po kahapon yung CPCS, Authority to Implement po galing sa GCG. Natanggap po ng aking tanggapan kahapon po ng umaga. At doon po ay yun na po ang bagong magiging mga salaries ng lahat po ng empleyado ng PAGCOR. At dahil po doon, wala naman pong bala kami kundi tunay na implement din po yung pinagkaloob na approval ng GCG. In other words, wala na po mga taga-PAGCOR ang makatanggap ng below minimum wage. Wala po. Gusto ko lang pong kung papayagan niyo po ako, Go ahead po, Senator. Mr. Altenco. Salamat po. Yan po ay hindi ko po kagagawan yung hindi sila tumatanggap ng below minimum. Inabutan ko na po, alam niyo naman po siguro, ako po'y nanombrahan lamang noong Agosto 2022 at talagang nakita ko po yung problemang yon. Kaagad ko pong inatasan ang compliance officer na nandito ngayon, kasalukuyan din po siyang corporate secretary, na makipag-ugnayan po sa GCG. Ang dati pong chairman, wala pa po yung mga nandito ngayon na nakaupo, ay si former Justice Alex Quiros. Nandun din po si Commissioner Berberabe kung naalala ko. Kami po ay nagpunta na kaagad. Palagay ko po baka pangalawang linggo o pangatlong linggo ko lang po sa trabaho sa GCG para idulog po yung at mag-follow up po doon sa CPCS. Dahil Senator Tulfo, ang sinasabi po nila, ako daw po ang nagdi-dribble. Sinabi po nila nung nakarang hearing, dinidribble ko daw po yung CPCS. Gusto ko lang po sanang mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Wala pong katotohanan na dinibol ko yon. Magiging karangalan ko nga po na sa panahon ko bilang chairman at CEO ng PAGCOR ay maipatutupad na ang bagong pay class ng PAGCOR employees. Kaya po siguro nandyan naman... So sino pong nagdi-dribble, Chairman? Wala pong... GCG? Hindi po. Sinabit Andito sila po. ngayon? Nung po kasing nakaraang administrasyon, Senator... Kasi when you were not here the last time, lumilitaw, base doon sa sinasabi ng mga kasamahan ninyo, Opo. ang may problema GCG. And GCG told me na ginagawa nila lahat. Mabilis naman sila umaksyon. Opo. August po, end of August po ako nung na-appoint. Kaagad po lahat ng mga kailangan na dokumento ang na-discover po, Senator Tulfo, baka na hindi po nabanggit dito, yung pong nakaraang administrasyon ng PAGCOR, they had not a good relationship with, I have to say this, with GCG. So, ang nangyari po, Senator, hindi po nakapag-submit ng maraming requirements yung last administration. So, kinailangan po namin na kumuha pa ng isang third party na ang Development Academy of the Philippines para tulungan po tayong i-work back lahat po ng kailangan na dokumento. Dahil isubmit po natin yun at ang totoo po, sometime in December of last year, tumanggap po kami ng sulat sa GCG na lahat po ng dokumentong kailangan para maipatupad na at mapag-aralan na nila at mabigyan na po nila ng go signal ang PAGCOR or yung authority to implement ay nasa kanya na po lahat. So nakiusap po kami muli na kung maaari sana sa lalong madaling panahon ay mailabas na yon. At doon po, in fairness to GCG, meron pong sabi silang gagawin nila po ang lahat ng kanilang makakaya para po on or before January 31, 2024, hopefully by then, ang sabi nila, mailabas na po nila yung authority to implement. At yan naman po, Senator, ay lumabas kahapon. Sa tulong din po ninyo, nung tinawagan nyo sila noong 1 linggo, pero ang gusto ko lang pong sanang ipaalam sa lahat,
hindi ko po drinibol at talaga pong kung ang GCG na po siguro makakapagpatunay, halos po linggo-linggo may kinatawan po ang PAGCOR na nagpupunta at nagfa-follow up dito sa mga pangangailangan na ito. Okay, sige. Ayoko na po ng blaming game dito. Opo, Kasi salamat po. hindi tayo matatapos. Ang Yes, sir. importante sa akin, so when will it become effective na magkakaroon na ng tamang pasweldo ang PAGCOR para sa mga empleyado at yan po ay hindi na below minimum wage at retroactive? Yes. Ayun po, Senator. October 2021 po. Pinapaliwanag ko So po October ito. 2021, Up to December 31, Retro. 2023, yung recto, 27 buwan po yun, kung hindi ako nagkakamali. Kaya po, Senator, ang magandang balita po sa lahat ng PAGCORians, tatanggap po sila ng windfall na malalaking halaga para na lang pati po yung mga nagretiro. Yes, sir. Pati po yung nagretiro between October 2021 hanggang December 31, lahat po yun ay padadalan at tatawagan at padadalan ng mga wages due them. So, yun po, Senator, pinaliliwanag ko po yun sa lahat ng town hall meeting. Hindi ko po maintindihan kung bakit parang hindi nila either tanggapin o hindi nila Okay. Pero definite po yun, February, tinatanong niyo po, kailan po may implement? Sasagutin ko lang po, Senator, nag-usap na po kami kagabi ng HR na nandito ngayon. Nandito po yung kinatawan ng Provident, pinatawag nyo rin, si Ma'am Tina Ador. Nandyan din po yung accounting nung nakaraan, nandito rin po. Gusto ko pong ipalam sa inyo, nagkasundo na kami, magdadagdag po kami ng tao dahil may marami pong proseso at dokumento. Sa February 15 po, so 2 weeks from now, pipilitin namin mag-umpisa na by batches at ang uunahin po natin, Senator, yung mabababa muna na job grade. okay. Yun po ang unang batch na parireleasan na natin nung pong tinatawag na retro from October 2021 po hanggang December 31, 2024. 27 months po yan, Senator Tulfo. Okay. Yun Thank you. po, Thank you, Mr. Altenco. Reaksyon mula kay Mr. Oscar Alvarez, Chairman and President ng... Magandang hapon po, buting No, you're chairman. not the Chairman and President ng PAGCOR? Opo, ako po. Di ba sa ano ka, yung sa Union? Pagsiya po sa union. Pasea, ba't nilagay PAGCOR? Chairman, Hindi. Hindi ko napansin. Na-promote po si... Ako na palang pumalit sa kanya. Ako po mananaog muna. Papalitan mo na. Senator Tulfo, ako po magpapaalam muna at meron na po palang bagong chairman at Pangulo PAGCOR. Chairman Pasea, nagulat ako. Ako po magpapaalam na muna kung papayagan ninyo. no, Mr. Altenco. Dahil Go ahead. na-recognize na po Topographical error lang po to. Mr. Alvarez, ano pong reaction niyo doon, sir? Reaction ko po, nung sinasabi niyan, may naakusan ako ng didribble. Wala akong sinabing pangalan kung sino nagdidribble. Kaya po lang naman namin nasabi nagdidribble kasi nung inisyuhan po kami ng redundancy order na kami po ay tsogi na at sibak na at mag-aral na kaming uminom ng lambanog. Doon na po kami na bahala na itong kakapiranggot na sweldo namin na hindi pa CPC rate, ito po yung ibibigay niya sa amin na pasweldo. Samantalang po, kung tutusin, titingnan mo po yung kanilang sinabi dito, an employee under the redundancy program, you will receive an initial, you will receive an initial total estimated amount of 2 million. 37 years in service. Yun lang po ang, estimated lang po ang matatanggap ko. Kami po ay, hindi ko pwede itago ito sa misis ko. Kasi pag ganyang pong retirement, kailangan nag-uusap kami niyan. Nung sinabi ko sa kanya na hindi muna ako mag-retire, sinampal niya ako bigla, natutulog kami. Kaya ang ginawa ko, sige mahal, bigyan mo po ako ng 3 araw para magdesisyon. Kasi sabi niya, hindi naman siguradong ibigay yan. Kasi makikita mo dito, ang sabi dito, may be adjusted to. So walang kasiguruhan. Ang pangatlo ay yung ex gratia.
may considered. So, sabi ng misis ko, marunong naman po magbasa ng English, ang sigurado lang dyan siguro yung 2 million na retirement mo. Sir, sandali. Mamaya na po muna yan. Sige po. Doon muna tayo sa reaction mo na wala nang minimum wage, below minimum wage na matatanggap ng mga taga-PAGCOR at retroactive from October 21 hanggang Hindi, October 2021 po. October 2021 to December December 2024. 2024. At 2023, sorry. 23. Ano pong reaction nyo doon? Mamaya na po yung pension muna. Ako po ay nagpapasalamat din. Sa wakas ay inaprubahan po ng GCG. Kaya ako ay lubos na papasalamat kay Chairman Marcos po ng GCG na na-apruban niya po. Sa tagal namin po nag-aantay. Sobrang tagal na po kami nagtitiis po na mababang sweldo. Okay lang po sa amin yon na mababa ang sweldo namin. Pero nung makatanggap mo kami ng dandansin, diyan na po kami ng lumo. Kasi apektabo kami namin. Isa lang muna. Okay, so wala nang makatanggap ng pagkoryan ng below minimum wage effective immediately bagkus magkakaroon pa kayo ng retro. Tama? Okay sa inyo yun. Okay, pangalawa issue, mamaya na po yung sa retirement muna, no? Pangalawa, wala pong matatanggal ng mga empleyado. Ayon po sa inyong hiniling sa GCG, habang po pinag-aaralan pa ng GCG yung aming desisyon, hindi po hanggang wala pong desisyon ng GCG doon sa bagay na yon. Ngayon gusto ko lang po, Senator, kung tungkol po doon sa topic na yon, doon po sa 710, nung una po kasi nabanggit dito sa hearing mahigit 900. Liliwanagin ko lang po, Senator, hindi po 980 yung matatamaan. 710, meron po kasi silang tatlong option. So, meron na pong nag-opt to retire. 168 po, Senator, representing 24% of the warm bodies that I mentioned. They have all opted to file for retirement. And kasama po, Mr. Senator, si Ginoong Alvarez doon po sa nag-file for retirement. So, 24% na po yun. Ano po? Pero napilitan lang po siya eh. Opo, kung hindi naman po siya napilitan na muna, ang sinasabi ko po sa inyong katanungan, hindi po i-implement ng PAGCOR hanggang hindi, dahil sa mungkahin ninyo at yun din po ang utos ng GCG, hanggang hindi po lumalabas ang kanilang desisyon. Okay, thank you. Okay, GCG, Attorney Marius Corpus. So I saw that in your letter to me na until wala pang final decision coming from you and that's being investigated now, being studied, walang mangyaring pagtatanggal sa 700 PAGCOR employees. Yes, Your Honor. Tama po yun. So, anong reaction niyo po? Kasi yun po ang pinunta niyo sa akin in the first place nung una tayo magkaharap ng last hearing, dalawa ata sila. Meron bago ngayon. Kayo po, Mr. Sean Lester. So, wala munang tanggalan habang pinag-aralan GCG. Your Honor, thank you for your precious time po. I know that I am one with your sentiment that we should be happy for the changes right now, but if I may react on the previous statement of the chairman, with your indulgence po, the mere fact po na tumagal sa previous administration yung aming CPCS at tumagal, there was a span of time na tumagal siya during in his tenure, it only implies po, in my humble opinion, na nagkaroon ng pagpapatagal. Kasi hindi naman po, yan po ay dinedelegate specifically sa isang tao. Kung may failure to perform, dapat po sila internally, may pinarusahan po sila, may binigyan ng notice. Yun po ang aking opinion po, Your Honor. Agree, thank you. Tama nga naman yung sinasabi niya, dapat po may naparusahan administratibo dahil doon sa delay at sana po, wag niyo na po ituro kung sa GCG. But for me, what's important here is nag-agree tayo doon sa dalawang problema na inilapit nyo sa akin originally. A,
wala nang makatanggap ng below minimum wage, and then B, wala nang matatanggal at na-accomplish natin ngayon with the help of GCG. Kaya thank you GCG for coming over, especially kay Attorney Martinez na kayo nakausap ko sa radyo, nanindigan kayo doon sa inyong pangako. May isang salita kayo dyan sa GCG and I really appreciate that, and you, Attorney Corpus. So now, okay na tayo doon sa dalawa. Yung sa pension naman po, aning sa pension, Mr. Alvarez? May binabanggit kayo, tapos sabi niyo, yung misis niyo, hindi... Doon po sa implementation ng CPCS, minayan ko sana na isama dapat yung step increment. Step increase based on legibility, Section 5.2 and 5.5 of the CPCS IIR of EU 150. Sorry, dapat po may paparusahan na yung sabi niya, delayed. Hindi po, pwede ko pong sagutin siya. Dahil sabi po niya, meron pong pagde-delay sa amin. Sa side po namin, Mr. Senator, at kay, sino ba yung nagsalita? Si Sean? Si Mr. Cao. Mr. Cao. Wala pong delay dahil siguro po, mahirap namang sagutin ko yan dahil baka sabihin nyo, self-serving yung aking kasagutan. Baka po, Senator, kung mamarapatin ninyo, pakitanong nyo po sa GCG kung kami ay hindi po ganun kadali kasi napakadami po talagang mga dokumento kaming kinailangan pang pagsama-samahin at isabit. Baka po pinakamaganda, Senator, pakitanong natin sa GCG kung kami po ba ay hindi nagsaabot ng mga Sige po. Okay, ito na. Yun po. Thank Attorney you po. Corpus, Salamat po. ang delayed ba nanggaling sa PAGCOR o nanggaling sa inyo? Dalawa lang po yun. Pwede ba akong mag-explain, Your Go ahead Honor? po. Go ahead po, Kasi Attorney. Mr. Tenko, bago rin po ako dito sa GCG. But base doon sa timelines na nakita ko, saka yung mga dokumentong that was made available to us, ang nakikita ko naging main problem was the fact na exempt sa salary standardization law ang PAGCOR. It was originally exempt from the SSL. So meron silang organizational structure and staffing pattern na kakaiba sa ibang government-owned and controlled corporations. Kasi yung mga ibang government-owned and controlled corporations na covered ng SSL po, meron ng specific description ng mga job salary grades, pati yung mga duties and functions and job descriptions. So pag migrate nila to CPCS, medyo madali po yung pag-match ng namin doon sa migration from SSL to CPCS. Pero pagdating dito sa PAGCOR, aside from the fact na pabago-bago po yung organizational structure nila, yung compensation package, before po, medyo iba po yung, kakaiba po. In fact, may mga positions na dealer, halimbawa, wala naman ho doon sa ibang GOCCs, So, ang nagde-decide po niyan, yung board. For the organizational structure, Your Honor. Hindi po ba? Yeah. Yes, Your Honor. Sila, in the same manner, masigit ko lang muna, baka ko makalimutan, na dapat being a GOCC, dapat sila ay member ng GSIS, not SSS. Sa ngayon nata, SSS kayo, di ba? Originally po, I think. Opo, isis po kami nilagay. Bakit hindi po GSIS? Senator, ang totoo po, yun din ang katanungan ko nung pumasok po ako sa PAGCOR. SSS po ang ano. Ang nangyari po pala, noong pong panahon ni former chairman, at wala na po, Alice Reyes, siya po ay nanombrahan na chairman ng PAGCOR noon. Nagdesisyon po yung board noon na dapat po sa SSS na lang ang PAGCOR. Dahil? Hindi ko na po matrace. That was maybe 30 years ago na, 1987 po eh. So, we're just surmising, pero ito po hindi official. Dati po silang mga retired government employees. So, baka sila mga double retirement or whatever. So, ang una ko pang ginawa, Senator, pina-check ko po sa GSIS, paano ba kaming makalilipat from SSS to GSIS? Alam niyo po ang kakailanganing halaga. Sa side po ng PAGCOR, kundi po ako nagkakamali, parang close to 10 billion pesos of premiums ang kailangan ibayad. And from the side of the employees, meron pong
more than 1 billion pesos po ang dapat singilin para lang maibalik yung from the time of they started in PAGCOR up to this time na magtra-transition muli sa GSIS. Kundi po ako nagkakamali, Senator, baka po, ang sure po ako mahigit 1 billion from the side of the employees. Kung gagawin po natin retroactive, paano kung starting now, moving forward? Ang problema po, yung kanilang pensyon, mapupunta na lang sa starting today. Kawawa naman po yung mga nagtrabaho ng mahabang Nakaputi na for panahon. many years. Meron pong kamukha ni Pangulong Alvarez ng pagsaya, 36 years. 37 years po. 37 years. Ang mangyayari po kasi, Senator, pag halimbawa po, effective January 1, 2024, nailipat na natin sa GSIS yung lahat ng pag-Koreans, ito lang po ang magiging day 1 nila sa GSIS. Pero hindi ba pwedeng yung mga perang na i-remit na nila sa SSS, ilipat sa GSIS? Is that possible? Malaki po ang diferensya. Kasi mas mababa po yung Yeah, I know. Kasi Opo. 9% versus 14%. Tama po 9% kayo. sa SSS, 14% pag sa Correct po. GSIS. So, yun po ang malaking problema. Kaya po ako man, sabi ko, paano ka naman sisingilin ng 1 bilyong mahigit yung lahat ng empleyado at this point para lang mangyari. At kami naman po sa PAGCOR, wala naman pong, mahirapan naman pong kumuha ng sabihin natin 10 billion pesos just to activate. Kaya, sa sarili ko po, at tinanong ko rin po ito sa board, bagamat, parang hindi po practical na. Because we want to protect the tenure of the PAGCORians po. Okay. Anyway, Mr. Alvarez, bukod po dun sa sweldo at saka bukod po dun sa yung termination ninyo na hindi na matutuloy, ano po? About sa GSIS po. Okay, sige, GSIS po. Okay, ganito. Tatanungin ko po si Buting Chairman kung yung pong mambilyon na sinasabi niya ay paghahati-hatian po ng mga buong PAGCORian. Dapat po, kasi kulang 10,000 empleyado po tayo, Ginong Alvarez. So, paghahati-hatian po yun ng lahat. Dahil magiging member po kung sakali yung mga empleyado natin sa GSIS. So, dapat lang po na ang bawat empleyado ay babayaran yung back payment share nila o payments to GSIS to the present time. Yun po ang mangyayari doon, Pangulo. Tama po kayo ron. Paghahatian po lahat ng empleyado yun. Ganito po yun. Pinakabaganda po niyan, para malaman namin kung magkano yung share namin, paki-compute lang po. Kung ililipat po kami sa GSIS at mabayaran yung 1 billion, responsibility naman ata ng PAGCOR yung 10 billion na sinasabi nyo. Opo. Para naman mag-enjoy kami ng retirement namin pag umalis kami sa PAGCOR. Yun ang pong gusto namin. So okay po sa inyo, Mr. Alvarez, na lipat ka sa GSIS at meron ka idadagdag na pera sa paglipat as long as kayong lahat ay mag-contribute doon sa kulang na amount na sinasabi ni Employee Mr. share Tenco, po yun, yung employee share na 1 billion. Opo. Basta i-compute lang na maayos. Opo. Kasi mangyayari, mayroon naman kaming retroactive. Siguro kalahati nun pwede namin ilagak kung talagang kulang pa. Ngayon, pwede naman niyang bawasin sa sweldo namin yung mga natitira para naman mag-enjoy naman kami sa retroactive namin. Kasi para facilitate na po ang pagiging GSIS namin. Okay. Senator, ang akin lang pong gustong sabihin, ayoko pong mag-commit na mangyayari dahil meron naman po, Senator, na 10 billion sa side namin. Ang totoo, tama po si Mr. Alvarez, papakompute ko na lang po. Bibigyan ko rin ng kopya yung committee para makita natin magkano talaga. Dahil ang problema po, kung 8 to 10 billion sa side din ng PAGCOR, baka po walang ganong kalaking cash din yung PAGCOR para bayaran po yung nasabing Makakaipon po yung PAGCOR, Mr. Tenco, trust me. No, but kung through 10 the billion, years, mahanapan po through the ng, years. mahanapan po ng paraan ng PAGCOR, So, yung 10 billion. Samantalang itong mga empleyado, for so many years na silang papakandakuba sa PAGCOR, 37 years, meron pa siguro more than that. Siguro it's about time na matingnan din yung kanilang kapakanan. Hindi lang palaging kapakanan ng PAGCOR. Opo. Dapat kapakanan din ng mga tao talagang nagpapatakbo ng PAGCOR.
Ang una pong hakbang na gagawin ko, magpapadala po ako ng kinatawan sa GSIS para ang gawin po ay mapag-aralan nila magkano po talaga. Pagkatapos po, babalik ako sa committee ninyo, isasabihin ko siya, gayon din sa kanila, para makita naman nila yung magkano per person. Yun nga sinasabi kanina, Opo. Mr. Altenco, ni Mr. Alvarez, na gumawa kayo ng maayos na computation. Siguro Opo. kasama yung mga taga-GSIS, maibigay sa kanila. And then, kung meron halimbawa sinasabi niyo 1 billion, for example, then they need that figure kung exact yun at kung magkano yung paghati-hatian nila. Opo. Hindi naman pwedeng isa lang, dalawa. Dapat lahat sila magbabayad. Definitely contribute. po, para lahat, hindi And then doon sa 10 billion, mas Problema ko na po mas yun. madaling problema yon. Opo. Yung 1 billion, yun ang mahirap na Hahanapin ko. problema kasi saan nila kukunin yon? Di ba? Yung habulin na amount. So doon sa 10 billion, don't worry about that. Magagawa ng paraan ng pagkulit kung Hahanap po. gustuhin. Opo. So, Senator, kaya ko lang po nabanggit, more or less, 1 billion kung 10,000 po ang ating empleyado, halos po 1 million pesos. Ang average lang po ito. Pero ayoko pong bitawan yung numero na yon. Ang gagawin ko po, tulad ng sinabi ko kanina, kaagad pong makikipag-ugnayan tayo sa GSIS para I'm sure marami ding hihingi na dokumento ang GSIS. Tapos, base na rin po yun doon sa bagong CPCS rate. Kaya palagay ko, mahigit 1 billion po ang employee share. Dahil sa new CPS rate po, Senator, yung basic salary po, halos pinakabababa po doblado or 2.5 times. So, yun po ang gagawin ko at umasa po kayo na I will make sure that your office, together with the Pagseya group at the other employees are informed as to what will be the final amount needed. Mr. Alvarez, Based sa computation namin, yung 1 billion po ay average po, tag 100,000 lang po, hindi po 1 million. 100,000. Sorry. O kaya Bawat po isa. 100,000, Mr. Oo, Alvarez. opo. Okay, so Kasi- do the computation na, Mr. Yes, Altenco. we will, as I promised, Senator, I will send somebody, maybe this afternoon, I'll send somebody to GSI so we know what is the process na magpa-compute ang entire organization. Okay sa inyo, Mr. Alvarez? Ang problema lang po umpisa niyan, may sinasabi po ang GSIS na kailangan nakapag-render ka sa GSIS ng 3 years or more. So sana po ay ma-waive na po yun. Kasi marami na po sa aming, agayad ko, 5 years na lang po ako natitira sa akin, ay baka hindi na ako maging qualified doon. Sana ma-waive po yung patakaran na yun. Okay. In the absence of GSIS, mas maganda, Mr. Alvarez, I agree with Mr. Altenco, kailangan talaga makausap muna sila. Siguro kasama din kayo, pag nagkaroon ng pag-usap, present po kayo in the name of transparency para magkaalamanan kung ano talaga narapat. Although I agree with you, sana kung pwede, may waive na lang yon kung maaari. Pero dapat, siyempre, GSIS pa rin magkukall. First things first po, iimbitahin namin, magnombra na po sila after this meeting, siguro 1 o 2 kinatawan na pwede pong sumama sa ipadadala naman namin ng management sa GSIS para po maliwanag na maliwanag ang umpisa ng proseso ng evaluation. Do you agree, Mr. Alvarez? Agree po ako. Salamat po, Mr. Chairman. Salamat din po sa sana po mungkahi ay ninyo. matuloy po yan, mag-GSIS kami at magpag-enjoy naman kami sa aming retirement pay. That we will monitor sa next hearing. Okay. Okay na kayo sa mga may ibang issue kasi ako sa PAGCOR. Wala na kayo issue sa mga sa concerning sa mga employees. Yeah, Mr. Samson. Sir, going back po sa original naman talaga na point namin kung bakit po kami nandito. Yung issue po ng redundancy. Yung technicalities po na nangyari dun sa pag-i-issue sa amin, pag-terminate sa amin. Yun po yung number 1 po. And yung status po ng new coast na pinagtatrabahuan namin. Yun po yung main issue na dapat po natin pag-usapan sana ngayon. Yung status nila sa New Coast. Yes po. Pero may sinabi na kasi yung GCG na wala matatanggal. Yes sir. Bali po kasi sa sinabi po ng GCG na ang employees po ay hindi matatanggal sa trabaho. Yes. Okay. So yung status po ng new coast, yun po yung... Yung i-absorb kayo. Kasi hindi po. Kasi po, there is a pending turnover on February 19. Gusto po namin malaman kung talaga pong maita-turnover po yung operations ng
New Coast, ng New Coast, Casino Filipino New Coast to MSPI. Kasi po, as we all know nga po, meron po kami mga nakita na kailangan pa i-comply pero hindi pa nako-comply and yet papayagan natin na mag-operate po sila. Okay. Yeah, yan yung susunod ko sanang itatopic. But anyway, inunahan mo naman ako. Go ahead. Meron pa mga hindi dapat, Opo. meron pang mga hindi dapat, hindi pa nako-comply. Opo. At dapat i-comply ng MSPI. Hindi po. Ang MSPI po kasi, pinaliwanag ko na rin po, Senator, ito sa lahat. Tulad po nung 4 or 5 malalaking IR na binigyan po, hindi ko po alam kasi yung sinasabing hindi pa nakapag-comply. Meron pong, tulad po nung 4 ho na nabigyan ng malaking lisensya na IR sa Entertainment City, Senator, there is what you call a 10-year window maximum for one to be able to comply with the project implementation plan. So, pag kayo po ay magtatayo ng classified as an IR in Metro Manila, you are supposed to commit, Mr. Senator and everyone in this hall, $1 billion investment for one to be classified as an integrated resort in Metro Manila. Yan po ay isang polisiya na ipinasa noong mga nakarang administrasyon po sa PAGCOR. 1 billion po. Pinaliwanag ko po ito sa town hall meeting. Nandun po si Mr. Samson, nandun po si Mr. Alvarez. If I'm not mistaken, that was sometime in early November. Hindi po makapagkukumply kaagad ang proponent dahil hindi mo namang magagastos. May construction period po yun. Meron po yung time for them to invest on facilities, sa hotel po, sa kanila pong mga retail outlets, tulad po nung nakikita na natin mga nakatayo, hindi din po ganong kabilis maitatag Okay, Mr. Altenco. Opo. Sige, Mr. Samson, ano sir, po yung sinasabi niyo hindi pala Ano po ba yung hindi nako-comply? Sir, with regards po dyan sa sinasabi po ni Chairman po na nandun naman po kami nung town hall during that time, nasabi naman po niya, I would like to request your good officer na baka pwede po natin i-retrieve yung buong footage po nung town hall ng araw na yun. Meron po yun sa department nila. Town hall meeting? Opo, meron po silang kompletong footage po nun. Para po, lahat po nung sinabi niya, at nung mga binato po namin, maging transparent po sa forum niya. Okay, I agree. Mr. Chairman, Senator can we Tulfo. subpoena those? Yes, sir. And in video? fact, I already have a USB that I want to submit to you because there were statements made by Mr. Samson attributable to me, and he even claimed I am the most mean chairman in PAGCOR. Nandito na po yung USB. I will surrender this to the committee. Ito po yung footage ng town hall, pati po yung gamit ng lambanog, pati po yung gamit ng tsugi. Kayo na po ang mag-analyze kung sino po ang nakapagsalita at sinagot ko lang po yung mga nando. So I am surrendering this USB, Mr. Senator, to the committee for you to be able to analyze and study kung ano po yung mga statements na binanggit dito. Okay, again, let me repeat. Mr. Alvarez, Mr. Samson, Mr. Lester Cao, Mr. Tulica, because you came to us originally for the purpose of letting us know na number 1, below minimum wage kayo, marami sa inyo, nasolve na po natin ngayon. And then number 2, tinatanggal kayo at sabi wala mo ng tanggalan based dito sa decision pinalabas ng GCG. And number 3, magkakaroon kayo ng retroactive pay doon sa mga nawala sa inyo through the years dahil nga hindi tamang pasweldo, right? So we've addressed those 3 issues. Unless meron pa kaibang issues, then meron ako i-address separate issue dito sa PAGCOR. Sir, bali ano po, gusto lang po namin clarify. On February 19 po ba, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report sa trabaho namin or hindi pa rin po? Yes, good question, Mr. Altenco. Mr. Samson, maliwanag na po yung kasagutan ko rito kanina at nandiyan din po yung kasagutan ng chairman ng GCG hanggang hindi po at sa harap po ni Senator Tulfo
Hanggang hindi po nananaog ang desisyon ng GCG, we are not implementing anymore yung redundancy program na yon. Then, Mr. Tartenko, thank you for the Yes, answer. sir. Then I would direct my question, the question of Mr. Samson to Mr. Corpus, Attorney Corpus. So where will the report come February 19? Doon pa rin po sa PAGCOR because Sa they're PAGCOR. still PAGCOR employees. Assuming na wala pang hong decision. Until such time a decision will be made by PAGCOR, by GCG. GCG. Yes po. Okay. So they will report still sa PAGCOR, Opo. not with New Coast. Yes po. Right. Sir, ano po, yun nga po ang kailangan natin i-clarify. Kasi po, PAGCOR has a lot of branches. Isa lang po ang New Coast sa branch namin. The question po namin is, sa New Coast pa rin po ba kami magre-report? Kasi po, pwede gawan po Mr. nila ng- Samson, kung kayo... Please address the chair. You cannot just talk to each sorry, other. sorry. Sorry. Mr. Samson and Mr. Tartenko, you have to address the chair every Okay. time you speak, please. Okay. So, Mr. Samson, from my understanding, from what Attorney Corpus just said, you will still report to the PAGCOR facility. Sa PAGCOR New Coast. PAGCOR, New Coast po. that's New Coast. That's New Coast. Kaya po tinawag yun, New Coast Casino po yun. Okay. So they will still report, Mr. Tartenko, Definitely, sir. to New Coast Definitely, Senator. Unless may nanaog na pong desisyon ng GCG. from Attorney Corpus. Habang wala from po, GCG. Mr. Senator. They'll continue reporting Yes, to yes. New Coast. Sumasa ilalim. Is that clear with you, Mr. Samson, Mr. Cao, Mr. Tolika, and Mr. Alvarez? Yes, so, Your Honor. Maraming salamat po. Thank you rin po, Chairman. Yes, thank you, Gian, sa pagdiliwan. Mr. Senator, meron lang po sana kung pagbibigyan nyo lang ako. Noong nakaraan po kasi, nabanggit dito, hindi ko lang po na ang board po ay members ay tumanggap. Ang totoo, hanggang kahapon po, may nagpapalabas sa mga social media sa PAGCOR na malalaman na raw po yung katotohanan tungkol do sa milyon-milyon bonus ng board members ng PAGCOR. Gusto ko lang po, Senator Raffy, and doon po sa kay Ginoong Alvarez, kaharap po ang GCG at kay Mr. Samson, sa 17 months ko po dyan, wala pong tinanggap kahit isang sentimo na bonus ang any member of the board, kasama na po ako bilang chairman nila. Okay. With that respect, may I request all the minutes of the meetings sa lahat po ng inyong mga board execoms Yes, meetings? Opo, ang and totoo po, sabi din resolutions po that daw were made? dito, sir, wala kaming ginagawa. Gusto ko Kaya nga po, Mr. Opo, Mr. bibigay ko po, ita-turn over na po namin Para sa inyo. malaman namin kung talaga may pinag-uusapan kayo Yes. during board meetings. Yes. Kung yung ba ay chismisan lang, nagmamaritesan lang, o talagang tatrabaho kayo. Hindi po, opo. Kasi the board of directors Yes. are being paid each Yes, time they opo. attend an execom or a board meeting for that matter at thousands and thousands of pesos Opo. at each meeting. Each So meeting. I need to get a copy, sample of those board meetings, Yes, sir. execom meetings, kung ano ang pag-usapan. We And will- then magkano ang binabayad sa bawat meeting, We yung will, exact amount. we will surrender it to you, but liliwanagin ko lang po, ayon po sa GCG rules, sila po magpapatunay, ang isang member po ng board ng PAGCOR ay pwede lamang kumalikta ng sumusunod. Pag may board meeting po, 40,000 pesos. Linggo, hindi po totoo yung sinabi rito nung nakaraan, 2 beses kaming nagpapamiting ng board. Isang beses lang po yun, isang linggo. Chinek ko na po, we average 50 items. We will surrender. Excuse me, Mr. Chairman. We will surrender po. Excuse me. Opo. No, mismong galing sa isang tao nyo, I forget Opo. kung sinong kausap ko. Nagkamali po. Meron kay execom at Opo. meron pa kayong board Yes. meeting. So Sa- dalawa, isang linggo. Sa So each Execom po mas mababa, no? Ito po. Kaya nga, so each engagement merong Opo, compensation. ang Execom po, 24,000. Exactly. Maximum of 2 even if we have 4 every month. Kaya nga, so 2 times a week ang engagement at 2 times a week nagkakaroon ng compensation ang members of the board. Hindi po. Liliwanagin ko po, ano po. Isang Execom po pag Webes sa umaga, 24,000 pesos po yun. Okay? Isang board meeting po sa hapon,
40,000 pesos So, dalawang po yun. meeting in one day. Sa lumalabas po yun 40 plus 24, 64 po. Exactly. Maximum po na inano ng GCG sa amin, maski mag-meeting kami araw-araw, maski mag-excom kami araw-araw, times 2 lang po. Kaya 128,000 po lamang, maski ilang beses kayo mag-excom, maski ilang beses kayo mag-board meeting po, maximum po, 2 excom lang ang babayaran at 2 board meeting lang po ang So, maximum magkano po, average? 128,000 pesos po. Sige, nandun tayo. How about yung sa year-end bonus? Wala pa Performance po. rating na 1 million average. 900, sinabi sa akin ng GCG. 900 something 900? thousand. Yung 960,000 po, yun po yung sinabi ko po na maximum amount na pwede po nilang i-charge for board meetings. Yun po yung sinasabi ni Chairman Al, na kahit na mag-meeting sila ng board meeting ng 4 times a month, hindi pa rin po sila mababayaran ng 40,000 for every meeting basta may cap. 128,000 a month ang matatanggap nila regardless kahit na ilang meetings. Nakuha ko po yun. Pero at the end of the year, meron po silang tatanggap. Yung po yung tinatawag nating performance-based incentive. Performance-based. Magkano po yung average nyo? Depende po yun kung sila po ay nakapag-submit ng... Ibigay po natin pinaka-average na lang. Mga 517. Maximum of 517,000. 517. Pakidivide nyo nga ng 12. 40. 40 a month po. 40 a month. Kaya nga po, so ibig sabihin, 168,000 pero nag-average a month ang isang... Senator, gusto ko pong sabihin, hindi po kami Board of Directors. pwedeng magbayad sa aming mga sarili. Dapat po may approval yung sinasabing karagdagang 500,000, pakiliwanag mo lang commission. Alam ko po yun, Mr. Altenco. Opo. Dapat may approval ng GCG. Opo. Pero my point is, malaki po itong 168,000 compared doon sa 9,000 ang tinatanggap below minimum wage na araw-araw nagtatrabaho, nagpapakita sa casino, umulan man umaraw, na below minimum wage, samantalang ang mga members ng board na twice a week lang magpapakita at kompleto pang buffet at masasarap na pagkain, and yet tumatanggap ng dambuhalang sweldo kung ikumpara sa sweldo nila. Yun po yung pinupoint out ko dito. Opo, salamat po. Pero gusto ko rin pong sabihin, hindi po kami tumanggap pa kahit piso nung sinasabi nilang 500,000. Patutunayan po ng GCG yun. Wala pa? Wala pa po sila this year. Yun pong entitlement sa PBI, yung performance-based incentive, ay nakabase po yun kung sila'y nag-comply sa requirements po ng GCG. Kasama po dyan yung attendance, yung performance evaluation scorecard ng buong GOCC, yung evaluation po ng chairman, peers, yung co-directors nila at saka ng mga subordinates. So meron po kaming guidelines dyan at sasabihin po ng GCG kung entitled po itong mga directors na ito to the PBI. Sa ngayon po, Attorney Martinez and Attorney Corpus, wala pang natatanggap na year-end performance rating ang any members of the board ng PAGCOR. Is that right? Wala pa. Sa kasalukuyan? Wala po. Wala po. Okay. Pero so presently, ang natatanggap lang naman nila is 128,000 average every month. Yes. Still, malaki pa rin po yan kung ibabangga po natin sa sweldo ng marami sa kanila na sa maraming taon nagpapakanda kuba, naging kalabaw ng PAGCOR. Samantala itong mga board of directors na minsan-minsan lang pumasok. Yun po yung point ko dito. Opo. Sige Okay. po. Opo. Yeah, Mr. Alvarez? Tungkol po sa performance-based bonus, ganito po yan. Mababa na po ang basic namin. Ang pag-distribute po nila, may nakakatanggap po ng 0, may nakakatanggap po ng 25%, may nakakatanggap po ng 50%. Bonus nila? Hindi, yung sa amin po. Comparable sa kanila na 100% talaga may multiplier pa. So now, ang issue natin, may bagong issue PBB tayo po. sa performance bonus. Opo. Sa mga rack and file. Sir, you have to address the committee. Okay. Kaya ko ina-address po na
hindi ba pwede kami tumanggap ng 100% or 65% as per Okay. the rule lang ng ano ng Mr. Chair, Yes, sir, Mr. Chairman, Senator. yeah, bakit nga hindi With sila regard makatanggap? to the issue, pati po PBB, hindi po management ng PAGCOR ang nagdidesisyon doon. And who makes that decision? It is based po sa performance rating ng lahat na in-evaluate po ng GCG. Okay, then GCG, how come hindi po sila nakatanggap ng tamang performance rating? Samantalang ang PAGCOR, nakakompute na at makakatanggap sila once it starts. So samantalang sila, itong mga trabahador sa PAGCOR, wala. Yun pong kasing criteria for the performance-based bonus, nakatali po yan sa CPCS. Ngayon lang po ngayon lang pong i-implement po sa ano. So from now, ma-implement na. Opo, but subject to certain requirements, yung kaya sinabi, kailangan i-evaluate po ng GCG kung they meet the minimum criteria. Bawat employee na supposed to be the whole magtanggap. GOCC. The whole po. GOCC. Opo. The whole GOCC, the Opo. PAGCOR itself. Opo. So you have to make that evaluation. Yes, po. Kasama na yung siguro yung mga board of directors. Iba po yung sa board of directors. Yan yung performance-based incentive na So sinasabi na. when will we know na sila ay karapat-dapat makatanggap ng performance bonus? Pagka na-evaluate po ng GCG in the course of the operations of So when is PAGCOR that po. going to happen, Attorney Corpus? End of the year po. Towards So end the of the year. po. So end of the year, kailangan malaman na natin kung magkano ang performance bonus matatanggap nila as a whole, kung magkano paghati-hatian based on the performance of the organization itself. Yes po. Tama? Yes po. And can we make it retroactive? Hindi, kasi maraming taon na sila hindi pa nakatanggap. Kung doon sa sweldos, below minimum, ginawa natin retroactive. So why not make it retroactive doon sa mga bonus nila? Back pay yun. Pera nila yun na hindi na ibigay sa kanila on time. Make it retroactive. Yung pong rates po ng retroactivity will be really based on the salary po, yung basic salary, plus yung rates po ng mga compensation na allowed po under the CPCS. Now that they are migrating to CPCS, yun po magkakaroon ng retroactive effect po. So we're talking here about the bonus. Pera, Okay, yung we're ganon. talking about the bonus here, Yung right? Retroactive. Kasi yung sa salary, given na po yun. Kasi below minimum wage yung natanggap nila. So in difference, kung back pay kung tawagin, they should receive it because that's their money that was not given to them. Okay. Now, the performance bonus that Mr. Alvarez was raising kanina, that should be given to them as well. Yes po. Okay, kumbaga parang 13-month pay kung sa mga private companies. So, dapat yung mga 13-month pay, retroactive, yung mga hindi nila tanggap through the years, may bigay sa kanila ngayon. Para lang po sa kaalaman po ng lahat, Senator, noong 2021 po, ang performance evaluation score ng PAGCOR is 98.08%. Mataas yun. Qualified po sila. Basta po naka-90 po, yon. Sa 2022 po, 99.46%. Wow, mas lang tumaas. Po. Wala pa po silang Thank you dun sa mga empleyado. Apo. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. salamat din po. Sa PBB, wala pa po daw silang PBB application for 2021 and 2022 kasi hinihintay po itong CPCS rates. Para doon meron na pong CPCS. Ngayon po, So, meron. maasama na po natin, doon sa sinabi nyo, mataas ang rate is 98, meron pang 99. So, doon sa mga years na yon, makakatanggap na sila. Yes po. Okay. Because meron tayong CPCS, so gagawa na tayo ng tamang computation with that. Kailangan po mag-apply ang PAGCOR for the grant of And then, PAGCOR, PBB. can you I'm sorry, Senator. Hindi ko po nadinig. mag-apply Ano po dapat ang yung, PAGCOR? Chairman, ano po ang kailangan namin? Attorney Para Corpus. po mag-grant po yung PBB for the year, kailangan 2021, 2022, kailangan po mag-apply yung PAGCOR for the grant of PBB. Ngayon may mga requirements po So, yun. PAGCOR should apply para Yes, mag-grant. sir. We will, kung may go signal na po kami, pwede na kami mag-apply, wala pong problema, Senator. Kung gusto nila, kaya lang, may binanggit po na kolatilya si Chairman
Ang sabi po niya, may mga requirements. Malaman lang po, at I'm sure ang ating namang compliance officer nakikipag-ugnayan na mabalis sa kanya. Pag nakuha po natin yon, kaagad ko pong yung mga requirements na yun ay paaasikaso na nang sa ganon, mahiling na natin sa GCG na ma-approve na nila yung performance bonus ng lahat ng empleyado ng PAGCOR using the new CPCS rate effective October 2021. Okay sa inyo yan, Attorney Corpus? Yes po, yes po. Okay. Now, meron pang ilang issue dito. In fact, I received a text. Mr. Chairman. Yes, Mr. Senator. Meron pala kayong confidential fund na 500 million pesos. Noong 2023, nakareceive po kayo, PAGCOR, 500 million pesos sa confidential fund. That equals to 120 every quarter. And the last quarter, yung 120 million was spent, was liquidated in a matter of 7 days. Una po, baka mali po yung, yes, we had an approval, again, approved by GCG, na 500 million, pero we did not utilize po yun. GCG, why did you approve 500 million confidential fund to PAGCOR? Meron pong, actually po, hindi po kami yung present commission, hindi po kami yung nag-approve. But meron pong joint circular by the Commission on Audit, the DBM, the Department of the Interior and Local Government, the Department of National Defense, and the Governance Commission for the guidelines on the grant of the authorization for intelligence or confidential funds. Ito po yung sinusunod ng buong government, including national government agencies. I know, Attorney Corpus. Ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ng PAGCOR? Now, the reason bakit sila dapat magkaroon ng confidential fund, sasabihin nila is because minomonitor nila yung mga illegal gambling or anybody na merong balak na iterrorize yung mga casino. But that should be the job of the PNP, of the NBI, which they're already doing that, those two agencies. So why still give them 500 million in confidential funds? It doesn't make sense. Hindi ho basta-basta ibibigay ng... But the 500 million has already been liquidated. Tama? Nagastos na po yung 500 po. Yung po ang sinasabi ko earlier. 2023? Hindi po nagastos. Intact pa rin po ba yun? Can you show us records na hindi po nagastos? Pakikita po kasi every quarter... Baka po ang nagastos lang doon ay... Kasi po binayaran namin yung dineport na 2... Baka po ang nagastos doon eh... Wala pong kalahati. Baka 30% lang po, Senator. Hindi po namin nagastos. Kaya yun po sinasabi ko, kung pwedeng Noong 2022, 100-something million, 120, correct me if I'm wrong. 107 po. 107, thank you. Opo. So, 107 million in confidential funds in 2022. Paano po nagastos yun? Para saan? Hindi po. Marami pong pinagastos. Kasi nga po, noon, there were 258 more or less, or hindi ako sure, basta sabihin natin 250 na mga internet gaming licenses po na who were mostly involved in criminal activities. So that was the reason, Mr. Senator, that we had intelligence gathering and kami po ay nakapagpasaran ng ilang mga internet gaming licenses and nakapagpa-deport po kami ng himigit ko mo lang po yata 2,000 mga ano. Kami po ang nagbayad lahat ng deportation. Kami po kaya po namin nasubaybayan lahat yung mga illegal activities na yun sa amin pong ahensya. Mr. Chair, let me interrupt you. Yes, sir. Give me the list of those internet gaming na sabi nyo na pasara nyo. Opo. Kasi for me, parang redundant eh. Kasi yung PNP and NBI might have the same records showing na sila nagpasara because of their confidential funds. Nagkaroon sila ng assets na nagbigay sa kanila info kaya nila nahuli yon.
Bibigyan po namin kayo. Na yun po kasi... Kasi gusto ko ibabangga yan sa NBI at saka PNP kung magtutugma. Kasi sabi nyo, because of us, ito ay napasara. Tapos mamaya ibabangga ko sa PNP, sa BNBI, because of us, napasara, because of our Intel funds. So nagkakaroon redundancy doon. So gusto ko malaman kung ano ba talaga ang totoo. Opo. Kasi kung akong tatanungin, you don't need confidential funds. From 250 more or less po na ngayon po wala na pong... Alam ko ngayon wala na. Alam ko ngayon natigil. Pero natigil yung mga na po. previous, gusto ko malaman paano nagastos. Kasi pinag-usapan natin, mahirapan kayo mag-produce ng 10 billion, etc. para sa mga empleyado. Yung pala, napakadali kung gugustuhin. That is all accounted for, Mr. Senator. We will provide you with the accounting. But I want to make clear, we underutilized the approved amount. Kung di po ako nagkakamali. So, nandiyan pa rin po yung 500 million. Hindi po. For 2023. Baka po ang nagamit lang ay 2 quarters lang po. Less than 2 quarters po. Less po siguro. Hindi ko po maalala kung mga more or less po mga 200. Pero hindi po umabot so, ng may we know doon sa 1.5 quarters? We will submit to you, Senator. And then yung mga hindi nagastos, yes. We want to know kung talagang hindi nagastos yun? Hindi po. Intact lang po yung pag hindi nagastos. Sigurado po ako ron, Senator. Hearing? Yes po. At in fact, before the next hearing, we will already provide you, Thank you, Mr. Chair. The accounting of all the funds. Mostly po, sabihin ko lang, Senator, there was a need for us to deport more than 2,000 foreign nationals. Kami po ang nagbayad lahat nun. Yung deportation, yung pong pagpapadala na abroad, kami po ang nagbayad through those funds. Anyway, maybe we will just have to discuss that in a private setting, Mr. Senator. But we will provide you, even prior to the next hearing, a full accountability of whatever was spent in that regard. Okay. Thank you po. Thank you po. Doon sa Marina Square Properties Incorporated, are you aware of that? Marina Square Sir, that is the owner of the New Coast. Yung pong tinatalakay natin kanina. Yes. Under the draft, ng ginawa ng previous administration, may guarantee na income dapat ang government through PAGCOR. Yes, sir. Na 1.3 billion. Hindi po. Ganito po. Minimum of 1.3 billion dapat. 1.6. Ganito po, Senator, sa first year, dahil nag-a-adjust pa po at naninibago pa, 60 million peso, 60 or 70 million pesos, 60 million pesos a month on the first year. On the second year, 90 million, so 1 billion 80. And on year 3 po of their operation, 1.6 billion po ang minimum na dapat nilang ibayad sa PAGCOR. So on the third year, 1.6 Yes, na binabayad nila? Pag naumpisa na po, so nag-year 1 na po last year, and so 60 times 70, dapat po ang minimum room is 720. Pero bakit po nabago? Kasi sa original draft, regardless kung sa first year, second year, dapat 1.6 na agad ang ibibigay sa PAGCOR. Bakit? Meron pong sulat sila, nagkaroon po ng pandemya, himina po ang casino. Kaya and this was in 2022. Na-approve po yun, Senator. The license was approved by the previous board in 2019 po yata. Bagong-bago po magpandemya. Kaya hindi ka po nakasigata kagad dahil 2020 po, 2021 at early 2022, mahina po talagang negosyo dahil wala pong pumapasok sa mga kasino. So how would we know kung yung kinikita nitong MSPI ay dapat more than sa 1.6 billion na binibigyan nilang shares sa government? So palagi nilang 1.6 at 1.6 forever ang ibibigyan nila? Hindi po. Based na po yan sa may progressive na, sa GGR na po. Yun po yung tinatawag na minimum share. Minimum share na dapat nilang mahina man or malakas. Unless there is an extraordinary or fortuitous event, they have to deliver that amount. So paano kung kumita sila ng sobra pa doon sa 1.6 na dapat ibibigyan nila ng minimum? So who does the computation? Meron po tayong
auditing team na kasama po sa kanila na nagko-compute. So, in short, Mr. Senator, ang nangyayari po, meron pong tinatawag na minimum guarantee. Okay. So, mahina po ang kanilang negosyo unless fortuitous event po. Halimbawa, nagka-COVID, nasara yung casino ng ilang buwan, yun po siguro hihingi sila ng reprieve. Pero kung hindi po doon, Senator, sila po ay kailangan magbayad ng minimum share na sinabi na amount na yun. Kung 1.6 billion po, 1.6 billion po ang kukolektahin sa kanila ng PAGCOR. So therefore, itong MSPI dapat sa mga susunod na taon, hindi lamang 1.6 billion ang minimum na binabayaran nila. Dapat more. We expect, Senator, pag maitatayo na po yung kanilang sinasabi nilang almost 6-star hotel on Rojas Boulevard, kasi po 1.2 billion po ang kanilang investment eh. So, sisiguraduhin din po nila yon na maging profitable yung kanilang, yung lumakas yung kanilang casino. At ang ibig sabihin din po noon, yung share na 1.6 na yun, ay baka mahigitan pa po nila. Partner po ng PAGCOR sila at ang totoo, yung mga nandito po ngayon na ating mga empleyado, partner po ng PAGCOR ang MSPI since 2004. Okay. 20 years na pong partner po ng PAGCOR yan, kaya naniniwala naman po kami na hindi po sila basta-basta nilalolokohin ang PAGCOR. 20 taon na po. Yung pong pinagtatrabahuhan ni Mr. Alvarez sa pangkasalukuyan, gayon din naman si Mr. Samson sa pangkasalukuyan at lahat po yata karamihan ng nandun, sila po ay under a 60-40 arrangement with MSPI. Okay. Yes, sir. Meron ka bang business interest sa MSPI? Do you have a relative na connected sa MSPI? I do not have a relative. Wala po? Wala po. You sure po doon? As far as I know. Ba't po kayo napapatingin, nag-isip? Hindi po. Pero wala po. Wala po? Wala po. Sigurado po kayo dyan? Sigurado po ako. Doon po sa mga slot machines. Opo. Sa mga yung sa labas. Slot? Sa arcade slot machines. Yes, sir. Dati ang hatian is 65-35. 65% sa government, sa PAGCOR, 35% to sa proponent. Yes, sir. Yes, sir. Nung kayo po'y maupo, ginawa niyong 60 na lang sa government at kinalagan niyo yung 5% doon po sa proponent. Nagdagdag kayo ng 5% more. Wala pong ganun. I do not know where you're getting the information po. Ang 60-40 lang po is the setup with MSPI na inabutan ko na po yon. Ang kadahilanan po na sila'y kakaiba at 60-40 sapagkat yung kanila pong kinalalagyan ng casino ngayon ay sarili nilang building, hindi po nagbabayad ang PAGCOR ng anumang uri ng upa. Okay. Nagbigay po sila ng 2 floor na pwedeng gamitin ng PAGCOR bilang aming executive offices. So yan po ay 5th and 6th floor of the said building. Yun po, Senator, yung dating Hyatt Hotel. Okay. Sa tabi po ng Diamond Hotel. Opo. So kaya po sila 60-40 arrangement. Doon po sa binabanggit nyong 65-35, Senator, nananatili pong 65-35 yung sharing ng lahat. Ay, sorry. Except po yun, 60-40. Yung Tropicana ba? Ano? Pareho po, 65-35 well, then I need a document. Yes, I will. Lahat po ng licenses, 65-35 po. Then give us documentation. Yes, sir. Baka po ang naisip nung yung nagpadala po ng message sa inyo, ang ibinaba ko po yung licenses, license fees ng mga internet gaming licenses. Okay. Well, so, bibigyan po namin lahat sa inyo. Yes. Yung, is there any specific, sabi niyo po kasi, Senator, may arcade, may specific arcade po ba kayong nabanggit dyan? Mag-submit na lang po kayo, random. Opo, lahat po. Lahat kung habang maaari, as many as you can. We have para makita namin kung talagang totoong yes, sir. 65-35 pa rin. Senator, we have 41
joint ventures and 100% owned. So, kung ang 100% owned namin is about 20. So, ang padadala ko po sa inyo siguro mga 20 to 25 joint venture agreements that will show that it remains to be 65-35. Wala po akong binago, Mr. Senator. Okay, then I need a record of that. Yes, sir. Okay. Nabanggit mo kanina IGL, International, what is IGL? Internet Gaming License po. Internet Gaming License na po. Yung dati pong POGO. Exactly. So wala na ang POGO, pero na-convert sa IGL. Opo. Paano po naging yung transformation? Pinalitan po namin yung POGO dahil masyado na pong nakakarindi at masama nang naging imahe ng POGO na pangalan. So pareho pa rin yung operation, setup, yes. pinalitan ng damit. Opo, pero binihisan lang. Ganito po ang malaking pagbabago, Mr. Senator. Nung pong dinatdang ko dyan, nung na-appoint po ako, there were close to 250 more or less licensees. Ang setup po, Senator, meron pong main licensees, tapos sa ilalim po nun, may tinatawag na mga service providers. Yung pong nagbabayad lang ng buwis ay yung mga main licensees, master licensees. Yung pong sa baba na service providers, wala pong ibinabayad yun, halos na buwis. Sa ngayon po, ang ginawa ko po, talaga po kasing naging matindi na sometime in May of last year, na-discover ko po na hindi na po involved sa gaming ang karamihan doon sa mga service providers na yun at they're involved in mga scamming operations po. Nandun po yung crypto scam, meron pong crypto investment scam, meron pong love match scam, at meron pong purely investment scam. At meron din pong credit card scam. So, Mr. Senator, nagdesisyon po ako at ang board to put all the 250 licenses on a probationary status, and we asked all of them, Mr. Senator, to reapply. So, ngayon po, wala na po, Mr. Senator. So, tinanong nyo, anong pinagbago ng damit? Wala na po ngayong nasa ilalim. Basta po ngayon, may lisensya ka, master licensee ka, mandando ka na po, magbabayad ng minimum monthly guarantee. Kaya po, ang magandang balita doon po sa ginawa natin, Senator, yung pong 2023, despite the fact that we have only 1/3 of the original licenses, we were able po to collect 5.2 billion pesos from the reduced number of licensees. So, ang pagbabago po, Mr. Senator, wala na po ngayong mga sub-licensees or service providers. Ang lahat po, classified na siya as master licensee. Ngayon, hindi po namin pinahintulutan na rin at pinayagang mabigyan ng lisensya yung pong inakala namin na-involved doon sa binanggit ko sa inyong mga iba't ibang uri ng scam. Natitira na lang po ngayon, halos 70 na lang po or less than 70. That includes already yung pong bagong classification. Pinakamaganda po ito ngayon, service BPO. Kung saan yung mga BPO po natin ay nagsaservice na po, yung malalaki pong BPO tulad ng mga international names din na nadidinig natin ng BPO, nagsaservice na po sila. They serve now as customer service agents of the casinos, land-based casinos worldwide. So, ngayon po, ang na-accredit na po natin na yun noon is Siam, panibago na po sila. Pero yung totoo po nag-licenses na nag-ooperate bilang gaming, international gaming licenses, ano na lang po, less than 50 na lang po, Mr. Senator. Anong pinagkaiba po ng PIGO sa PIGO, POGO sa PIGO? Ang POGO po, international lang po ang kanilang sineservice. Ang PIGO po within the Philippines po.
O, di ba mas dangerous itong Pigo kasi ibig sabihin, Pilipino ang mananaya dito, Pilipino ang tatamaan dito, Pilipino ang mapipirwisyo dito. So bakit natin pinapayagan ng Pigo? Kung nagka-problema tayo sa Pogo, dapat itong Pigo, titingnan natin, review doon na natin po, yung policy about Pigo. Senator, Kasi meron ng igagamba, i-billiards, lahat na ata, kulang na lang i-langgam. Iilaban yung mga mo. hormigas. Yun na lang, ilaban. Mr. Senator, So nagkaroon ng parang culture of gambling dito sa Pilipinas. If you will allow me, maybe I will just talk. Tulad nitong okay game. Ano to? Okay bet po. Okay bet. At Wala marami na po pang yun. mga lumalabas. Wala na. Mahimina na po yun. Wala na po yun. Na-involve po yun sa isang scam abroad. Himina na po yun. Okay. So, lahat po yan, Mr. Senator. Dapat i-regulate nyo itong Pigo. Kasi yung Pogo, although masama talaga yung Pogo dahil pandalayan at maraming nasisira ng mga Chinese, nagkakaroon ng mga citizen na dala dito na hold up, pinapatay. Pero ang tinatamaan, foreigners. Tama po. Samantalang itong Pigo, ang mga mananaya dito, Pilipino dito sa loob. Opo. Unfortunately, Mr. Senator, kung hindi po i-regulate ng PAGCOR yung Pigo or yung mga So, anong ibig sabihin ng Pigo po para sa kalaman ng lahat? inter-island gaming po within the Philippines. Kaya anong acronym yung Pigo? Kasi yung Pogo, Yun po, Pigo po yun. Philippine Inshore Gaming Operation. Okay. So, bakit dito sa Pigo, hindi natin hinigpitan? Sa Pogo, hinigpitan natin. Pero okay na yan. Yung Pogo na wala na. Opo. So, Naayos na bakit po itong yun. Pigo, hindi natin ayusin itong problema rito na mas malala itong Pigo kumpara sa Pogo? Senator, yun po ang ginagawa namin ngayon. Inuna ko lang po yung Pogo dahil napakalaki po ng problema ng mga criminal activities. Nadinig naman natin siguro po towards the second half of last year, yung mga iba't ibang nabanggit na mga criminal activities. Yung Pigo po, hinihigpitan po at riniregulate na po properly. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, kung susundin po natin yung mga usap-usapan, baka po ang may lisensya lang sa PAGCOR na Pigo is about 25 to 30%. Ang ninalabanan ko po talaga rito, napakadami pong illegal na mga internet gaming betting stations in the internet dito sa Pilipinas. So that's why you have to tap the NBI and the PNP for that. And you don't need confidential fund again. So pwede na po yung NBI. Senator, doon po kami nakafocus ngayon. Maybe hindi lang po in public, but I would like to report to you na privately or in your committee or in an executive session, what we are doing now, yun naman po ang hinihigpitan natin. Yes, and I need a Umasa report. po kayo. I need a comprehensive report kung ano pong ginagawa ng PAGCOR tungkol laban dito sa Pigo Yes, na sir. lumalaganap na pati maliliit na bata kaya nang magtaya. Wala na pong talagang tamang regulation. Hindi po tayo pumapayag. Maganda na po yung KYC natin, Mr. Senator. At natitiyak ko po sa inyo, pwera lang po kung gagamit sila ng mga fake IDs or whatever na mahirap na mahirapan na po sila. Pati po yung GCash, naghigpit na rin po ngayon dahil nakikipag-coordinate din po tayo sa GCash. So, malaki na po ang improvement na may ulat ko sa inyo, Senator. Okay. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. Yes, Mr. Alvarez, bago natin i-suspend. Ang masasabi ko po dyan sa Pigo sa Pogo, in my opinion, at present PAGCOR is not regulating PGL Pogo because they have no system for this. At present, government is losing revenues from them. To pay that, at present, PAGCOR does not regulate Pigo and other online games. Meron po akong i-present sa inyo yung speaker dyan, tungkol dyan. So Pigo is not being regulated? Contrary to meron what pa akong PAGCOR just said? i-recommend sa inyo na magpapaliwanag dyan si Mr. Dario Cordero po. Dating general manager po ng PAGCOR. Para maliwanagan po tayo tungkol dito. O sige, briefly, can we have, what's his name? Mr. Cordero. Yeah. Mr. Cordero? Can we put you under oath, Mr. Cordero? Yes, sir. Comsec?
Can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the whole truth in this public hearing? Thank you. Mr. Cordero, tell us about the operation of PIGO. Sir, Your Honor, unang-una po, sadly, although hindi ko naman po sinisisi si Chairman Tenko kasi bago lang yan hindi po nagre-regulate ang PAGCOR. Hindi po nagre-regulate? No. And because of this, the government lost several billions of pesos already. Why is PAGCOR not regulating the PIGO games? Sir, to be able to regulate PIGO, POGO, yung sinasabing yung IGL ngayon, hindi po pwedeng sabihin niya ng yung salitaan lang, you need a system. Yung kamukha po nung kinancel nilang third-party auditor, yung parang similar to that. Hindi po pwedeng sa salita lang. Kasi ang online po, mahirap. Let us talk about PIGO. Kasi yung POGO, marami ng issue tungkol dyan. Marami ng pag-usapan tayo. In fact, na-transform na to IGL. At may explanation kanina. Dito sa PIGO, kasi interested ako, marami mga Pilipino ang talagang naapektuhan dito sa PIGO na ito. Ang sabi ni Chairman, dinadahan-dahan daw na i-regulate. Sabi mo, walang nangyaring regulation ever since. And this has been in existence for a long time, itong PIGO. Tama po. Ano po yung operation ng PIGO? Bakit hindi po na-regulate ng PAGCOR? Kasi sir, kaya po para ma-regulate yan, you need a system. Which is? Online. Kasi to regulate all the games, hindi lang po PIGO, POGO, yung lahat. But they have to get a license. They have to secure a license from PAGCOR. May license po sa PAGCOR, pero yung PIGO. ang importante po kasi dito, as a regulator, you have to ensure that the share of the government is correct and fair. And to be able to do that, you need a system. Hindi pwedeng salita po. So right now we don't have that system. They don't have that can monitor the revenue. They cannot guarantee that the share of the government is correct. I'm sorry. Mr. Senator, sorry. Chairman. You were looking at me, so I'm sorry. I thought, can I Yes, go ahead po. Mr. Cordero, I do not know where you are coming from. I'm sorry to say this. I know you are an ex-PAGCORian. Are you aware that we are using now a new system to monitor our licensees? Iba po yung hindi natin lisensyado, Mr. Senator. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, Mr. Cordero, na nung 2019, pre-pandemic, baka 32 billion pesos ang nakulik ang GGR ng PIGO sa PAGCOR. Noong 2020, sa hindi natin, baka dahil sa pandemya, bumagsak ito sa 12 billion pesos. Sa 2021, siguro may pandemya pa rin nun, naging 12.8 billion. Noong dumating po ako, hindi ko naman po binubuhat ang sarili kong umakyat na po sa 28. But in my full year of incumbency, with the new system that we are using, Mr. Cordero. And what kind of system is that, Mr. Yun na po yung audit system ng Mega Excess na inabutan ko rin po. 58.162 billion pesos ang GGR na pumasok sa PAGCOR. Kaya nga po, Mr. Cordero, ngayon, yung dati po, Mr. Senator, ang revenue mix po natin, Casino Filipino, 100% dahil monopoly po nung araw Ngayon po, Mr. Senator, ang revenue mix na, ang licenses natin, 45%, ang PIGO po natin, 32% na po ngayon. Meaning, nakita nyo na po na properly regulated and properly monitored na po sila. This year, Senator Raffy, I am projecting and confident that with this system that we are using, we will be able to have 75 billion pesos ang projection namin minimum na revenue that we will be able to generate as GGR for PAGCOR. Okay. So, yung pong sinasabi niya, Mr. Senator, ni Mr. Cordero, with due respect to you, hindi ko po alam kung saan siya nanggagaling. Ang laki po ng itinaas. Hindi ko alam, Mr. Cordero, kung alam ninyo na nitong buong 2023, ang kinita ng PAGCOR doon sa 58 billion, Mr. Cordero,
ay, sandali lang po, kasi sinasabi nyo parang wala naman akong nagagawa. Ang kinita po na license fees sa taong 2023, Mr. Cordero, 22 billion pesos po ang sumampa sa PAGCOR na license fees dahil po doon sa sistemang ipinatutupad ko. Okay. Bakit niyo po nasabi, Mr. Cordero, na by the billions ang natatalo sa gobyerno? Your Honor, From PIGO? in addition to being a casino professional, system developer din po ako. Okay. I can develop systems. Okay. Kaya, alam ko po, kasi itong mga bagay na ito, madaling sabihin na we regulate, pero nga, in the absence of a system, imposible po. Please don't. At saka- Sandali. Wag po kayong tumawa rito, Mr. Anglito Domingo. This is a serious matter. We're talking about serious business here. Wag po niyong pagtatawanan. And when somebody is talking, please, wag niyo siyang pagtatawanan. I apologize, Your Honor. Okay. Siguro, Go ahead, Mr. Cordero. before I prove yung, bago tayo pumunta dyan, ito muna ang sasabihin ko, I can, siguro, in my opinion, and I can prove it if you will allow me, ang PAGCOR nga, hindi nga ako marunong mag-regulate yan eh. And to prove my point, I prepared a problem now. Dalawa naman problem. Sagutin nila. Kasi pag hindi ko nasagot, that is the proof. Hindi ko sila marunong. So what are those questions po? Yung pong binigay ko sa inyo. Ito. Okay. Dalawa lang po yan. Problem number one. In 30 minutes, pag marunong kayang sagutin. Sige. Para mapabilis tayo. Problem number one. What audit tools can you use to ensure or assure the following with more than 90% accuracy? That players are not cheating you, that players are paid if they win, that employees are not stealing from you, that the audit can explain extraordinary events of game volatility, that no mechanical or personal error has occurred, and finally, that the casino gaming cycle is unaltered and the production platform well configured. Yun po yung question niya po. Problem solving tayo muna dito. Ano po yung... Mr. Senator, I'll be honest with you, I'm not an IT expert. I am merely an executive and leader, but as far as I'm concerned, the audit system that we are currently using, from the reports that I gathered and from the results that I had mentioned, we are capturing today approximately about 95 to 97%. Hindi pa po perfect. And I have been pushing, Mr. Senator, our CMED group and the independent third-party auditor to deliver to me in 2024 a performance or being able to capture between 98 to 100%. Hindi po mawawala, Mr. Senator, yung kuminsan ay merong hindi nakaka-capture na maliliit na bagay-bagay. Pero ang gusto ko pong ipaabot... Okay, ganito na lang po. Opo. Okay, napapahaba na po tayo. We'll give you all these questions. And in the next hearing, I want this thoroughly answered. Yes, sir. And then I'll still be talking to Mr. Cordero if okay sa inyo. Dahil kayo po isang expert and I really respect that and I would appreciate na kung bigyan niyo kami ng time para ma-educate din kami tungkol sa technicality nitong PIGO at POGO kung paano nag-operate so that pwede natin babato sa kanila yung mga questions, more questions sa next hearing. Your Honor, isa lang naman po siguro kung tatanong sa kanila eh. Sabi po although hindi ko naman po in-expect si Chairman Altenco to answer this kasi bago lang po siya sa PAGCOR. Dapat sumagot po dito yung matatagal na sa PAGCOR. Yung mga nandito. Ang dapat paliwanag nila, sabi nila, they regulate. Siyempre, madali naman po sabihin yun eh. Isa lang po ang tanong ko. What have they done to regulate? Ang pag-regulate dalawang bagay ang dapat gawin ng regulator na ginagawa ng lahat ng gaming regulators in all gaming jurisdictions worldwide. Dalawa lang yan. I'm sure alam nila. Kung hindi pa nila alam, pwede naman sila mag-review. Ang tanong doon,
Sasabihin ko na, para hindi na mahirapan, ang first mandate ng regulator all over the world is to ensure the share of the government. Kasi dapat to, tama eh. Yan ho ang number one. First and foremost yan. Tama po. Yan po, buong mundo. That is the premium mandate. The second is to ensure a fair and honest game sa betting public free from criminal syndicates. Yan po ang second. Dalawa lang po importante. Yung sa second, nangyayari atin sa Pogo. Sir, nangyari lahat ho yan. Maging sa Pigo and Pogo. Ang tanong ko ho yan ngayon, ano ang ginagawa nila at anong ginawa nila to ensure the objective? Halimbawa, yung sabi ko, may ensure yung share ng government na tama. Pangalawa, may ensure na walang dayaan. Ano po ang ginagawa nila at saka ginawa nila? Present. Yun lang po. Ano po yung system in place, in short, sabi Mr. Cordero, to ensure na hindi po nalulugi yung share ng gobyerno, na pupunta po yung tamang share sa ating pamalaan? Yun po yung question ni Mr. Cordero. Mr. Senator, I think, as I had mentioned, with the new system that we are using, with the new audit system that we are using, we have almost doubled our revenues pumasok po sa PAGCOR from 2022 to 2023 alone. It is an increase of 85% po. From the previous administration? Opo, 2022 po ang kinita lang ng PIGO sa PAGCOR, ang pumasok po na license fees, Mr. Senator, 12,328,000,000. Nung sa inyo? In my incumbency po, 21 billion. Pero how would we know kung dapat more than 21 billion pa dapat? Ay, hindi. Yun nga po. Because we're using now a new audit system. Alam ko nga po. Opo. Alam ko nga po. Sige, pag malaki niyo po yung 21 billion, well and good. Thank you. Pero paano namin malaman na hindi lang dapat 21 billion? Opo. For all we know, dapat 51 billion ang kinita. Pwedeng 60 billion. Pwedeng 60. Opo. So how would we know na correct na talaga yung amount na 21 billion? Yun po yung sinasabi niya. Ang basis na lang po dyan yung software na ginagamit natin so far sa nakikita ko po. At sabi ko nga naman po hindi naman po ako nagmamarunong at hindi naman po tayo IT expert. Pero sa nakikita nyo sa reports na na-generate ng audit system, 95 to 97% po ng transactions ay nakakapture. May errors po na mga 1 or 2%. So, within that range, Mr. Senator, I can say that the current software, by the way, the software that we're using now, I did not purchase that, Mr. Senator. It was purchased by the last administration. Kaya lang po, tinututukan po natin at we're requiring them talaga to deliver what they can deliver. So, base na lang po sa rini-report ng audit team na gano'n na nakakapture at base na rin po sa halos 100% improvement sa dati, yun na lang po ang pinagbabase. Ganito lang po gagawin natin, like what I did with PCSO. Yes, sir. I will ask DICT and CICC to inspect, monitor, investigate, and then tingnan yung whole system ninyo. Tama po. Vulnerability noon at kung tama ba yung ginagawa ng system niya para mabigay yung tamang share ng government. Tulad sinasabi ni Mr. Cordero. Yes, sir. So, I will ask DICT, and I would like you to open your records computer system sa DICT doon sa gagawin ng investigation. I will definitely subscribe to your suggestion, Mr. Senator, and umasa po kayo. I lead on the basis of transparency. Pwede pong mag-inspection anytime ang DICT. Okay. Pwede pong mag-inspection anytime ang DICT. Kasi ang mangyayari lang po magtuturoan po tayo. Sabi ko nga, I'm not an IT expert. So, I subscribe to that. And Mr. Senator, will they contact us or do I contact DICT? We will contact DICT and then DICT will contact you. Yes, sir. To our COMSEC. Yes, sir. Para doon na po sa gagawin nilang pagtitingin ng computer system nyo. Asahan ko po, Senator, yung pagtawag nila maging yung yung sa PIGO. Both PIGO po and POGO. And POGO. Yes, sir. Lahat
Yes, Lahat, sir. you have to open your Ang books as POGO well. po, ang Commission on Audit po, mayroong special team na create para lang po tutukan ng POGO. Kasi yung, po, yung DICT more on the system. yes, sir. Titingnan nila yung computer system Yes, sir. na ginagamit, especially sa PIGO. Okay. Salamat po, Senator. To the resource persons from the PNP, I'm sorry, please submit updates na lang regarding the case of Hector Manzanilla Jr. to the committee. Pasensya na. Marami tayong na-cover ngayon na topics. Sasabihin nyo na lang po. And then we will pass that on to PAGCOR. Okay. And to our resource person here, due to the lack of material time, resource persons invited today are directed to submit their position papers or other documents to the committee. Kayo po, kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan, pakisubmit na lamang po. Sir, I have provided you tests for them for PAGCOR. Sana ibigay niyo po sa kanila and give them 24 hours to solve. This is what I'll do, Mr. Cordero. Isasubmit ko po ito sa DICT. Isasubmit ko ito sa experts. Pakibigay po sa PAGCOR po. Yung exam po yan eh. Kasi I prepared 2 exams to prove their competency as an operator. You have your IT experts as a here, regulator. Mr. Chairman? I'm sorry, Senator. Sir, hindi kailangan ng IT ang- expert. Eh, Kailangan. Okay, sige. Mr. Ganito Senator- gagawin natin, Mr. Chair. Yes, sir. I'll submit you a copy para mapagbigyan lang itong si Mr. Cordero. I'll give you these questionnaires that he has, and then come back to us by tomorrow. Simple lang itong mga answers. Although ako, hindi ko masasagot to. Mahirapan ako dahil hindi naman ako technical. Wala ko alam sa gaming. So, submit this back to us. As soon as I get back to the office, I will call the head of IT and give it to him so that as soon as masagot po niya, we will send it back to you through the COMSEC. Sir, unless kung ito pa may kinalaman pa sa inyong problema, haba po tayo. Ang dami ko pa pong gagawin. So, otherwise, if you're willing to stay here until 6 o'clock in the evening, it's okay with me. Sir, isang item lang, sir. Short. 1 minute lang. Please direct the committee pag kinakausap Sir, niyo. Don't just raise your hand. Yes, sir. Yung binigay ko, Ikaw muna, Mr. Cao, kasi hindi pa siya salita. Your Honor, if Are we you- going back and forth na rito? Baka mamaya, gusto niya, lubusin mo na. Lahat ng katanungan mo, tanungin mo na ngayon. Yes, just offering po my perspective. If you wish to further inquire of the trustworthiness of officers in PAGCOR, I am willing to provide my perspective po. Thank you very much. That's why I said, Mr. Cao, to all of you, please submit your position paper para titingnan namin lahat, para hindi na kami magtataasan ng kamay back and forth. Lahat ng mga concerns nila, lahat ng mga issues na pwede nyo ma-erase, submit it to us para sa susunod na hearing, patatawag natin next week, at least napag-aralan namin, nakausap na namin kayo. Kasi hindi pwedeng, ngayon ka darating ngayon, mag-erase kayo ng issue, we will go back and forth, matatagalan tayo. Whereas, kung bibigyan nyo kami ng position papers nyo, i-analyze namin, pag-uusapan natin, even I'll invite you in my office and let's talk about it para ma-condense natin and then mapag-usapan natin sa susunod na hearing, mapapabilis tayo. Kasi with this, 1, 2, 3, 4, 5, back and forth tayo, 1 oras sa kanya, 1 oras, 5 oras, wala tayong tatapusin dito. Kasi hindi kayo titigil sa kataas ng kamay. Every time na may sabihin tong isa, sasagot, tataas ang kamay, sasagot, tataas ang kamay, hanggang wala gana accomplish anything. So, ganun na naman po. Okay, I'm gonna... clarification kasi may i-clarify ko lang, sir eh. Yung Yes, binigay sir. ko, sir, exam, hindi exam for IT yun. Exam for managers. That's why, Mr. Cordero, Hindi po sa IT. Mr. Cordero, I'm going to give this to them. Para for them to answer. By tomorrow, they'll 24 give me hours. the answer. And then, submit ka ng position paper for the end time. And then that position paper, pag-aaralan namin. And if necessary, we're gonna invite you to my office, pag-usapan natin. And then we'll schedule another hearing. By then, kompleto na po, na-condense ko na po lahat ng mga issues ninyo. I-erase ko na po para hindi na tayo magbalik-balikan. Sa ngayon kasi, nagbabalik-balikan tayo back and forth. Para sa next meeting, isang boost na lang yung tanong sa kanila, and then kung may kunting side comments kayo sa kayo magsalita. Okay? Sir, yung isang kwan pa, Isa yung naman. second kwan. Sir, yung sa DICT. Okay. Sir, yung sa DICT, baka hindi po masagot ng DCIT yun. I am offering myself, kaya ko pong i-analyze yung kanilang system. Kaya nga, Mr. Cordero, thank you very much. Yeah, I accept
thank you. Appreciate that. You, and then kung meron ka pang mai-recommend na third-party IT expert na para i-corroborate yung sinasabi mo para mas matibay yung case natin against PAGCOR kung meron mang issue against them. Sir, madali na may prove yan. Just give me the system architecture nung kanilang system. I can already prove. Yun lang ho, system architecture. The system architecture? Yes, of the software. Okay. Our system architecture, Mr. Chairman, Altenco. As I said, Mr. Senator, I will consult my IT head and I will give it to him. Opo. System architecture, may sinasabi siya. Ha? Ay, hinihingi po niya eh. So, They should not give it to you. Mr. Cordero, sa amin ibibigay yon. And then once na binigay sa amin, kami po ang magpapakita sa inyo, imbitahan namin kayo para tingnan nyo. Hindi pwedeng diretso ang magbibigayan. So, Mr. System Architecture, can you submit it to us? yes, sir. As I said, as soon as I get back to the office, I will call the head of IT, gather everything that you have requested us to submit, and as soon as it is put together, we will gladly submit it to your Mr. Cordero, I'm not going to entertain anymore any questions from you. Please, gagawin nyo lang po, submit nyo na po sa amin today lahat ng mga questions nyo na isasubmit ko. Kasi humihilit ka palagi. Palagi, di ba? Okay naman yon yung architect, ano sinasabi mo? System architecture. System architect. I-submit mo sa amin right now, today, wag muna kayo umuwi, and then isasubmit namin sa PAGCOR para yung PAGCOR submit sa amin, and then we'll talk to you. Is that okay? We'll invite you in our office as a resource person para sa susunod na hearing, lahat kayo isang buhos na lang para hindi tayo magtataasan ng kamay every so often. Gets niyo po? Okay na, sir? Okay. So therefore, this committee is suspended. This hearing suspended. Thank you very much.